Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gigalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga taong inalulutan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, inasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. Ikaw
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na pagpaapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inilalarawan sa aklat ng pahayag ang samahan ng mga banal sa langit. Ito ang mga banal na ngayon nasa harap ng Diyos at ni Jesus na kordero ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen, sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoon Diyos sa pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Tayo'y tinawag ng Diyos bilang kanyang mga anak dahil sa kanyang wagas na pagmamahal sa atin. Kung namumuhay tayo ng tapat bilang kanyang mga anak, makakasama rin tayo ng mga banal sa piling ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo, Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad, at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya.
Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang araw ng Nobyembre at atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pagninilay para sa kapisahang ito, akin po munang babalikan ang ilan sa mga nangyari sa ating pong ebanghelyo sa linggong ito. Noong Lunes, ang sabi sa ating ebanghelyo tungkol sa usapin ng kung ano ang dapat gawin sa araw ng pamamahinga. Ang sabi ni Kristo, ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga? Noong Martes, ang sabi sa ating ebanghelyo, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. At pagkatapos noon, kanyang ipinakilala ang pangapangalan ng 12 tinawag niyang apostol. At pinaalala ni Jesus noong Miyerkules, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. At noong Huwebes, muli sabi ni Kristo, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad. Ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Ito yung tagpo kung saan sinabi ng mga Pariseyo sa kanya na umalis na siya doon dahil binabalak siyang ipapatay ni Herodes. Kahapon, Biyernes, ang tanong muli ni Jesus na ayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? At ngayon, sa pagdiriwang natin ng kapisahang ito ng mga banal, ang sabi ni Kristo, mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. At ito ang mga naging karanasan ng mga tinatawag nating mga banal. Ilan po sa mga tao at maging yung mga hindi kilala. Mga kilala natin yan, ilan sa mga estatwa, mga imahin ng mga santo natin, ng mga banal, na sila rin ay naging tao katulad natin, pero sila ay nagsikap na maging tapat sa pananampalataya sa kabila ng mga kasinungalingan, mga pag-uusik at pagpapahirap na kanilang naranasan. At tunay nga na mapalad ang mga taong hanggang sa dulo, no? Sa simula hanggang dulo, sila ay nananatili sa ating Panginoong Heso Kristo. Nananatiling tapat, nananatiling may kababaang loob sa mga kagustuhan ng ating Panginoon. So ito, unang araw ng buwan ng Nobyembre,
ito ay araw ng kabanalan. At kaya naman natin maging banal sa tulong ng biyaya at awa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sa tao lang, sa sarili niyang lakas, mahirap ito. Dahil kung tayo nga lang, di ba, ayaw natin maghirap, ayaw natin maging mahirap. Kaya nga marami sa atin, kahit kumapit sa patalim, kahit kumapit o magpagamit sa mga tao para lamang makaranas ng kaginhawahan sa mundong ito. Kaya yung pamamaraan ng mundo ang ating sinisikap na isabuhay. Ilan na lamang sa mga medyo praktikal na mga napapansin natin ngayon kapag ang November 1 o araw ng kabanalan, dapat natin itong para bang mas pinahalagahan na pagsikapan natin kahit isang araw man lamang na mapagnilayan at matularan natin ang ilan sa mga naging buhay ng ating mga santo. Pero ang nakakalungkot lang, yung realidad, kapag araw ng Nobyembre, unang araw, actually, pagsalubong pa lang ng unang araw. Kaya nga, Halloween, All Hallows Eve, sa gabi, bago ng araw ng kabanalan. Pero anong ginagawa natin? Kademonyohan. Maraming mga barangay natin ngayon, nakikiisa din, nag-o-organize ng mga katatakutan. Imbis na mag-organize ng kabutihan, ng kabanalan, anong ino-organize? Mga kademonyohan. At tuwa tayo. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nakiisa na ang bahay ninyo, gawin ninyong bahay ng mga maligno, bahay ng mga kung anumang mga elemento. Pagkatapos, Father, pakibless naman yung bahay namin kasi may nararamdaman po kami. Diba? May mga ganyan. Magpapabless kayo ng bahay para manatili at tinihiling natin sa Diyos, manatili na wala ang kabanalan, ang presensya ng Diyos. Pero tayo din mismo ang nagtataboy ng presensya ng Diyos sa paglalagay natin ng mga kademonyuhan. Kaya ang mga demonyo tuwan-tuwa. Di ba? Wala nang effort ang demonyo ngayon. Tandaan niyo po, dati hirap na hirap silang kunin ang tao. Ngayon hindi na kasi ang tao mismo ang nag-iimbita sa mga demonyo. Nag-i-struggle na nga tayo. Di ba? Paano natin malalabanan yung tukso? Pero ngayon ay parang close friend, welcome lahat ng manananggal, lahat ng uri na nakakatakot, maligno, tiyanak, welcome. Di ba? Bibigyan mo pa ng candy yan. Pero, di ba, parang ang dali, di ba, no? Ang dali sa atin, ituro sa mga bata, yung ito si Satanas, o dapat ganito itsura, ha? Dapat ganyan. Pero yung bihisan mo ng santo, walang alam. O, itong damit ni Santa Teresa, ha? O, itong damit ni Padre Pio, ha? O ito ang damit ni San Francisco na Assisi. Wala. Kasi hindi nga natin alam ang buhay at pamumuhay ng mga banal. Pero yung buhay ng mga demonyo ay memorize natin. Tandaan ninyo, ha? Sa mga nag-ayos ng kanilang mga bahay para i-welcome ang mga evil spirit, magpa-party kayo. Pero diba? Isipin nyo din, nitong linggong ito, lagi natin nalalaman o pinapaunawa sa atin paano harapin ni Kristo ang mga Pariseyo at ipaalala na common sense naman. Kailangan natin ng common sense. Hindi pwedeng ay happy-happy, saya-saya. Alin dito? Sige, magpakasaya tayo ngayon, pero pagdating sa impyerno, walang hanggang buhay. Pero kung pagsisikapan natin maging
matiisin sa buhay na ito, na nananatili sa Diyos, may kaginhawahan. At yung sabi nga ni Kristo, magalak kayo dahil kayo ay malaki ang inyong gantimpala sa langit. Huwag natin pong i-entertain yung mga pamamaraan ng mundong ito na sa panlabas masaya sila, nagpa-party, pero dito lang yan. Kasi yung katotohanan, pagdating sa impyerno, hindi ka na makakapagsaya dahil sa abot ng iyong makakaya, gusto mong takasan ang lahat ng uri ng pagpapahirap, pero hindi mo na yan matatakasan. Ulitin ko po, ang araw na ito ay araw ng kabanalan. Ginugunita natin ang mga nagtagumpay sa hirap, sa tindi ng pagsubok na kanilang pinagdaanan, sila ay nagtagumpay at tinatawag na natin mga santo, mga banal, mga tumanggap na ng gantimpala at nasa langit na. So, kaya sikapin natin, huwag kayong mainggit sa mga kapitbahay ninyo, na ang daming candy, Huwag kayong mainggit sa mga kapitbahay na yung bahay nila inayos. Dahil kung tutusin, kahit hindi mo ayusin, pag dumaan ka sa bahay nila, ang lungkot naman ng bahay nito. Kung hindi man malungkot, parang ibang espiritu ang naririto. Siguro sa mga susunod na araw, maraming pupunta ng simbahan sa opisina, Father, pa-bless naman ang bahay namin. Kayo yan Kayo nag-imbita Imbitahan ninyo ang presensya ng Diyos para manatili ang kabanalan sa bawat tahanan. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu,
Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan. Sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasikiman, manipulasyon at pagkamasakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ipanalangin ninyo kami. Maupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal, at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakin sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog, sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayoy natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po ang lahat, panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan, naming totoo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay sisimulan natin ang panalangin para sa mga kaluluwa, lalong-lalo na mga pangalan na nakalista dito po sa ating pangkaluluwa. Mga kapatid, pagkukulan natin ng panalangin ang mga yumaon nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling.
Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silaya ng ilaw na walang hanggan. Muli po, kung wala pa yung mga pangalan ng mga kakilala niyong namatay, isang buwan po natin silang aalalayan o aalayan ng panalangin sa bawat misa. Ihulog niyo lang po yung kanilang mga pangalan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinangangaralan ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan. Makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.